heed. Take heed. Pinag-iingat tayo ng Panginoon dito. And beware. Ano po, winawaringan tayo ng Panginoon. Pinag-iingat tayo ng Panginoon at nagbibigay siya ng warning patungkol po sa covetousness. Take heed and beware of covetousness. Sa salitang Tagalog, kasakiman. Tama? Kasakiman. I want more, 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 more. Ano po, wala ho siyang satisfaction, wala siyang contentment. More. I want more. For a man's life, ito po, kapatid, ang gusto kong pansinin nyo ritong napakahalaga. Man's life. Ama, buhay natin. Anong buhay? What is life? Ang sabi ng Panginoon patungkol sa buhay, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. Saan tayo pinag-iingat ng Panginoon? Kasakiman. Covetousness. Bakit? Sabi yan, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Naintindihan po ba natin yan? Tagalog yun. Ayun po. Tama? Alright? Then, ang sabi sa verse 16, dito po, ito po, isang kwento. And speak a parable unto them, isang talinhaga. At gusto ko maintindihan natin ito, na may kahulugang pang-spiritual, pang-langit. The ground of a certain rich man brought forth plentifully. Tama? He was doing well about farming. And he thought within himself, he thought within himself, ano po, saying, what shall I do? Anong gagawin ko? Mayaman na ako. Marami na akong inaning bunga. Sabi rin, plentifully. I have abundance. Tama? Now, you rich men, kinakausap niya sarili niya, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Wow, successful po siya sa kanyang pong profession. Tama, bilang isang farmer. Pero meron siya malaking problema. Saan niya dadali ng lahat ng ito? Itinatanong niya sa kanyang sarili. Sa problemang yon, di ba napakagandang problema? Laksa-laksa, pera mo, hindi mo alam ngayon kung anong yung gagawin. Napakagandang problema yun, ha? Then sa verse 18, ang sabi, and he said, sinigot din niya yung kanyang tanong sa sarili niya. This will I do. Itong aking gagawin. Anong gagawin niya? Siyempre, tama, ang sabi niya, I will pull down my barns. Yung kanyang kamalig, yung kanyang warehouse. Ang solusyon dito ay gagawa ko ng modification, gagawa ko ng extension. Palalaking ko ito. Kung kulang ang aking space, gagawin kong story building. Tama? So alam niya kung anong kanyang gagawin. I will pull down my barns. Ang sabi niyan, and build greater. And there will I store, and there will I bestow all my fruits and my goods. So, solve ang problema. Tama? Solve ang problema. Ibabangko niya sa central bank, o kaya naman ay dadaling niya sa Swiss bank. Tama? Itatago niya doon.
Sa verse 19 ang sabi, and I will say to my soul, ba'y kinakausap niya sarili niya, ano? When we talk about soul, that's the man himself. Tama? The man himself. So I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Wow, for many years. Tama? Is looking at the future at ang sabi niya, everything will be all right with you, for you, because you got everything for many years. Darating ang anumang problema, pandemic, tama, tagtuyot, you'll be all right. I will not worry about things. Tama po? Then ang sabi niya, now you can retire. Anong sabi po? Take thine ease, eat, drink, and be merry. Hindi ba yun ang hinahanap po natin? Hindi ba yun ang hinahanap ng tao? Tama? Just take it easy. Now it's time to take it easy. Now it's time to retire. Tama? Nagpagod ako ng maraming panahon. Marami na akong inimpok. At okay na ako for many years. Pwede na akong magpahinga. Pwede na akong kumain, uminom. Tama? At magpakaligaya. What happened? Are you all right there? It's okay. Buti na lang, meron tayong paramedic. Meron tayong paramedic, tama? He'll be all right. She will be all right. Yeah. Ayos ka lang, kapatid. At okay lang. Nagsishow lang siya. Okay, good. Si Ella po yun. At okay lang si Ella. Ella, kailangan mo pahinga, anak. Alright, tutuloy natin. Pwede nyo lang siyang iwan dyan, anak, pagka okay na siya, para makabalik kayo dito, okay? Dr. Brian and Dr. Jai, salamat. Now, nasaan na po tayo? Sa verse 20 na. Sabi, but God said unto him, wow! Anong sabi ng Panginoon sa taong ito na mayaman? Thou fool. Wow, thou fool. Mukhang masakit. Kabarid, yung mga salitang yan nasabihin sa atin. No? Isa kang lalaking haling. Isa kang haling. Ano po? You are so foolish. Thou fool. This night, sa gabing ito, thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Then last verse, so is he that layeth up treasure for himself is not rich toward God. Napakayaman ng taong ito kung tutusin, pero sabi ng Panginoon, siya isang haling at siya isang dukha sa Panginoon. Ano po? Sa harapan ng Panginoon. Though he is rich, but he is poor. Tama? So tayo po'y manalangin, the parable of a certain rich man. Panginoon Diyos, pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral.
puspusin niyo po kami ng Banal Espiritu. Mangusap ka po sa amin, Panginoon, in a very special way. Ito pong aking dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. You may be seated. So, isang talinghaga patungkol sa isang mayamang magsasaka. Sa Pilipinas, ang mga magsasaka dito, hindi natin may tuturing na mayaman. Sapagkat may problema tayo sa ating pong Department of Agriculture. Alam niyo ba yan? Isa pala sa departamento ng bansang ito ay isa sa mga top na korap. Kaya kawawa po ang mga magsasaka po natin. Matutuwa ako kung ay umunlad ang ating agrikultura. Matutuwa ako kapag ang bigas ay mabibili na lamang po natin ng 20 pesos a kilo. Posible ba yon? Posible. Yan po, sa ating bagong presidente ngayon, sapagkat yun ang kanyang pangako. Tama? At yayaman ang ating mga magsasaka. Ibabalik yung programa nung nakarang administrasyon 20 years ago. Oh, hindi, 20 years ago. decades ago. Nung umani po ang mga magsasaka sa programa ng Masagana 99. Alam ko po yon. Alam ko yung programang yon. At naging successful po yon. Masagana 99 sa isang hektaryang lupa na isasaka po ng mga magsasaka. Umaani sila ng 99 na kaban average, tama, na palay. At ang bigas po nun ay sagana at mura. Sa unang taon lang po yun. Pagkatapos po na nun ay kinurap na po. Magaling lang naman talaga tayo sa una. Ano po, pagkatapos nun ay hindi na po naging epektibo yung Masagana 99. Sana ay Masagana 99 nga o higit pa dun. Tama? Sana gayahin itong farmer na to. Tama? Na ikinukwento sa atin. Alright? Na naging mayaman. Pag-uusapan natin, kung pag-uusapan natin ng yaman, alam nyo, nainggit ako kagabi nung pumunta ko sa Forbes.com para alamin kung sino yung mga mayayaman dito sa mundo. Meron tayong tinatawag na World Richest Man in 2022. Abay, nainggit ako na akala ko si Bill Gates pa rin ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Pang-apat na lang pala siya. Nagka-pandemic kasi. Pero ang kanilang mga produkto, ang kanilang mga negosyo ay may kaugnayan po sa naging malaking problema ng mundo. Kagaya po yung number 1 na pinakamayaman na ngayon ay walang iba kundi si Elon. Hindi si Brother Elon sa Cambodia, alright? Si Elon Musk. Di ako makapaniwalang ang kanyang yaman po. Hindi pa kasama, kabalid dito, kapag binilin po niya at napasa kanya na yung pong Twitter. Merong negotiation, kabalid, na binibili niya ng $44
billion ang Twitter. Lalo pang kapatid, ay yayaman itong taong ito. Sa ngayon, ang kanyang yaman, alam nyo kung gaano karami? Hindi nyo kayang bilangin. Meron po siyang net worth. Ibig sabihin ng net worth, ito po kapatid yung kanyang kita, labas ng lahat. Net. Tama? Wow. $219 billion. Alam niyo kung ano kanyang mga negosyo? Electric cars, sa kanya po kapatid yung Tesla, at marami pang iba't ibang klaseng produkto maliban dun. Isa siyang American. Sabi ko nga, makakilala lang ako, isa sa mga billionaires na mga to, kahit yung pinakamababang sa listahan po ng Forbes magazine, sapagat nilalathala, lagi po yan, taon-taon, nire-rate po yan. Isa man lang sana dun, makilala ko. Isang Kristiyano sana, pagkatapos ay mag-donate sa atin ng 1 million dito. Ano? Di ba na pag... At mag-donate siya ng $1 million sa Palawan at magsimula kami ng gawain doon kay Brother Anton sa kanyang lupa sa bundok na gusto kong puntahan. Anyway, yun ang si Elon Musk, ang siya pong pinakamayamang tao ngayon na nabubuhay sa mundong ibabaw. Pangalawa lang, yung pong may-ari ng Amazon na si Jeff Bezos, na meron siyang $171 billion. Ano po? Hindi ko na iisa-isain po dito. Si Bill Gates ay pag-ari ng Microsoft. Itong si Larry Page, nasa top 5 po itong mga to, na may-ari po ng Google. Itong si Warren Buffett, na may-ari po nitong mga fashion design, yung pong Louis Vuitton na yan, yung Christian Dior na yan, iba't ibang klaseng pabango, iba't ibang klaseng mga brand na mga bags, mga sapatos, yung mga yan. Pumunta po kami sa Singapore, nakita ko po yung tindahan ng Louis Vuitton at nga naman, ang mamahal pala nun. Pumunta ako sa Sephora, pag-aari po niyang lahat ng ito. Sa Pilipinas, alam niyo kung sinong pinakamayamang tao dito sa Pilipinas? At alam niyo kung gaano kayaman, kung gaano karami pong pera, ang kanyang net worth ay umaabot po ng $8.3 billion. Hindi pinag-uusapan ng peso dito, alright? Dollars. Ang hirap bilangin nun. Ita-times mo pa to sa 54, lalong mahirap bilangin. Tama? Alam niyo kung sino yon? Si Manny Villar. Si Manny Villar. May-ari ng All Homes. May-ari ng... marami siya pag-ari. Involved siya sa real estate. Tatayo siya ng mga subdivision. Bibili niya yung mga lupa ng mura. Gagawa ng kalsada. Magtatayo siya ng mga subdivision ng condos, at bebenta niya ng napakamahal. Saksakan ng yaman itong taong ito. Isa siyang self-made, billionaire. Alam niyo ang kwento niya, nung tumatakbo siyang presidente, sabi niya, siya'y mahirap lamang. Bay ngayon ay saksakan siya ng yaman. Nalampasan na po niyang may-ari ng SM na si late Henry C. Kasi nung mamatay siya, i-divide na po niya yung kanyang yaman sa kanyang 5 anak. 5 ba o 4? At so hindi na si Henry C. ang pinakamayaman sa Pilipinas. Pero kung pagsamasamahin niyo po ang kanyang net worth, bago pa i-divide, ay meron siyang $12.5 billion. Dami nilang pera, po. Now,
Ang totoo po nito, kapatid, in all seriousness, alam niyo po ba, meron marahil tayo ng lahat ng yamang ito na nabanggit natin. Halimbawa, ikaw yung isa doon sa nabanggit na pinakamayamang tao sa mundong ito, kagaya ni Elon Musk. Magkaroon ka man ng 2 beses ng kanyang yaman. Alam niyo po ba, in all seriousness, ano po, hindi ka totoong mayaman, ano po, sapagkat pwede ka palang maging mayaman, ano po, pero ang katotohanan, sa pamantayan po, obered ng Diyos, you could, kapatid, be wealthy twice, kapatid, of Elon Musk's wealth. It is possible to be rich like him, and in reality, be poor. Pero ang katotohanan, kapatid, ay dukha, mahirap, ano po, ang buhay. Kapag kagaya mo, itong taong mayaman dito, kapatid, na ikinukwento sa atin ng Panginoon sa ating pong passage. Inihalimbawa ng Panginoong Jesus sa talinghagang ito ang isang mayamang magsasaka, kapatid, bagamat siya'y mayaman, pero sabi niya ng Panginoon ay siya'y dukha. Ano po? Dukha. Pwede pala yun? Opo. Opo. Kaya't ang sabi ng Panginoon, kapatid, ay pinag-iingat tayo. Winawarningan tayo. Yung salitang take heed, beware, saan? Sa kasakiman. Sa covetousness. What do you mean by covetousness, Pastor? Well, inalam ko kung anong ibig sabihin ng covetousness. The word covetousness is descriptive of a person always having thirst for more. Tama? Meron siyang 1,000 ngayon. Oh, gusto ko magkaroon ako ng 10,000. Magkaroon siya ng 10,000. Gusto ko magkaroon pa ako ng 100,000. Nagkaroon siya ng 100,000. Magkaroon ako ng 1,000,000. Nagkaroon siya ng 1,000,000. Magkaroon ako ng 10 million. Nagkaroon siya ng 10 million. Magkaroon ako ng 100 million. More. Covetousness. Pinag-iingat tayo ng Panginoon dyan. Winawarningan tayo ng Panginoon. Tama? Alam nyo, totoo ba yung nabasa ko na ang sabi, money, pera. Money is like seawater. Alam yung tubig dagat? Ganun daw po ang pera. The more na tayo po ay uminom, the more a man drinks the seawater, the thirstier, lalo ho siyang mauuhaw, po, lalo siyang maghahanap pa ng tubig. Money is like seawater. The more a man drinks, the thirstier he becomes. So yun po yung warning ng Panginoon. Yun ang kapatid, sinasabi ng Panginoon, tayo'y pinag-iingat. Sabi ay, take heed and beware
of covetousness. Bakit? Bakit tayo, kapatid, winawarningan ng Panginoon, kapatid? Ano po? Yung pong tayo'y hindi pa po nasisiyan kung anong meron tayo at gusto pa natin yun pa, sige pa. Sige pa. Dagdagan mo pa. Pagbutihin mo pa. Ano po? Meron na siyang millions, meron na siyang billions. Itisipin mo si Elon Musk. Isipin niyo kung gaano kayaman itong tao ito. Meron siyang $219 billion. Tapos binibili niya itong Twitter ng $44 billion. Anong gagawin niya sa lahat ng perang ito? Ano po? Tama? Siya po'y nasa edad lamang po ng nasa mid-50s. Wow. Napaka-successful niya, kapatid, sa larangan po ng pananalapi, sa larangan ng pangmaterial. Ayan po. And I envy him. Pero ako'y nahahabag naman sa kanya at the same time. Sapagkat, alam nyo, hindi ko makalimutan yung sinabi ng isang billionaire sa Amerika na nangangalang John Rockefeller. Ano po? Sa panahon niya, itong kanyang sabi. By experience, ang sabi niya, the poorest man I know is the man who got everything, sabi niya, and nothing. Tama? Mayaman yun. Pero kung meron ka lang yaman at wala na, sabi ni John Rockefeller, yun yung kilala kong taong pulubi. Pulubi. Tama ang Panginoon, no? Tama? Sa isang parable of a certain rich man na ibinigay sa atin ng Panginoon, kapatid, na isang pag-aaral upang sa ganun ay bibigyan tayo ng Panginoon ng babala. Na wag natin siyang gayahin. Tama ba? Sapagkat sa Panginoon, yung ganong klaseng pamumuhay, ang tingin natin sa sarili, mayaman pero dukha. Walang kwenta. Kaya't ako'y nakahabag kumbaga. Ano po? Tama? So, when we look at our text this morning, we see Jesus instructing us to beware, to take heed, to guard ourselves from becoming covetous. Tinatanong niyo po ba kung bakit? Well, ang sinasabi ng Panginoon dito, kapatid, patungkol sa buhay. Tama? Man's life. A man's life. Ano po? Sinasabi ng Panginoon is more than wealth and possession. Life is more than all these material things of this world. He was saying that a person can have, kapatid, the wealth of even twice of Elon Musk and yet be living as a very poor person. Yun po, kapatid, ang gustong i-point out sa atin ng Panginoon po dito kung bakit merong pong isang kwentong gusto, kapatid, niyang sabihin sa atin, parable of a certain rich man. Ano po? And I want
us to look at the rich man Jesus described. And in so doing, let us ask ourselves the question. Are you ready with the question? What are you living for? What are we living for? Ano po? Bakit po tayo nagpapakahirap, nagpapakapagod, nagsisikap, nagtitiis, ano po, na gawin ito, gawin yon. Sa mga kabataan ay there's nothing wrong kung tayo mag-aral, magpakatapos. Ano po. Pero ang tanong lang dito ay, sige, magkaroon ka ng lahat ng hinahanap mo. Mapasa yun ang lahat ng ito. Yun lang ba? Yun lang ba? Yun lang ba? What are you living for? Para saan? Para ano? Tama? Ibubuhos mo lahat ng iyong oras doon. The rest of your life. Ang iyong effort. Tama? Wala ka na lang yata ang ginawa kundi ay yung hanapin, magkaiba itong dalawang ito, life and living. Magkaiba po yun. Kaya sabi ng Panginoon, a man's life. Tama? Buhay. Hindi kabuhayan. Man's life, ang sabi ng Panginoon, consisted not in the abundance of the things which he possesseth. Ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik po niya. Tingnan po natin ang napakagandang kwentong ito para sa ikatututo nating lahat. Para tayo, kapatid, ay mag-iingat. Magkaroon tayo ng tamang perspective sa buhay natin. Anumang profession meron ka, anumang vocation meron ka, anumang occupation meron ka, anumang skilled meron ka, anumang trade meron ka. Gaano ka man ka-successful sa bagay na to, pinag-iingat tayo ng Panginoon sa isang bagay na hindi tama sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Ano po yun? Covetousness. Covetousness. I want more. Yan na po. Tignan niyo po rito. Let me say just a word about the successful of this man's life. Itong isang farmer na to, tingnan niyo po kung gaano siya tagumpay sa buhay. Matagumpay siya. No doubt about that. Naging napakayaman po niya. Tama? In-illustrate ko itong mga billionaires ng mundo. In-illustrate ko sa inyo yung mga billionaires ng bansang ito. Nabanggit ko si Villar, nabanggit ko si yung mga siblings ni Henry C. At marami pa sila. Go Kong Wei, marami sa kanila, mga Chinese. Kasi masisipag, masikap, matatalino. Tama? Alam nila kung paano sila kumita. Ang gagaling po nila. Right? Naging successful sila. Itong farmer na to ay ganun din. Ano po? Sa kasipagan na. Alam nyo ba na merong sikreto sa pagiging matagumpay? Ang isang ingredient ay yung pagiging masipag. Yung tamad, sabi nga ng Bible, huwag kumain eh.
Yung ikaw ay aasa sa iba, wala. Lalo kang magiging kawawa. Sinasabi ko to sapagkat naranasan ko. I'm telling you this by experience. Nakatayo ako sa likuran ng pulpito ito sa harapan ninyo sapagkat alam kong ibig sabihin po ng pagiging masipag. Wala akong pinipiling trabaho. Kaya kong lahat naggawin para lang mabuhay. Para lang po ay merong kakainin. Para merong, kapatid, ibibili ng damit. Para po, kapatid, ay makapag-aral. Sapagkat galing ako sa isang pamilyang kagaya ng kwento ni Manny Villar nung siya'y nagpasimula. 13 kaming magkakapatid. Tatay ko ay isang driver ng isang malaking truck na bumibiyahe po sa Isabela. Dinadala po yung palay sa Dagupan Street po ng Manila. Yun na po. Yun ang buhay namin. Kung hindi pa mapaliko ang tatay ko sa sugalan, meron kaming pagkain. Pero kapag siya'y napasugal, araw ng sweldo, wala kaming kakainin. Sapagkat ay lagi siyang talo. Yun ang buhay namin. Pero alam ko paano ako, kapatid, tulungan ang sarili ko. Tulungan ang aking mga kapatid para meron kaming kakainin. Kaya, sinasabi ko sa sarili ko, ako po ay, yung sinasabi nating jack of all trades, master of none, magsabi kayo ng anumang trabaho, alam ko. Oh. Ayaw ko ng tamad sapagkat natutuhan kong maging masipag. Itong rich farmer na to, ang sikreto niya ay sipag. Gumigising ng maaga, nandun na sa kanyang sakaan, nagtatanim, abay meron pong inani. Tanim, ani. Dumami yung kanyang ani. Ano po, dumating sa isang problema. Ang sabi niya, ano nga aking gagawin sa mga inani kong ito? Napag-isip niya, well, I will pull down my barns and build greater. You see? He was doing well, kapatid. But then he needed bigger barns to store his crop. Tama? This rich man had done so well that he had enough for last many years. Tama lamang po yun, darating po yung age of retirement. Tama lamang po, he pays his dues, kumbaga, nagpagod siya, naghirap siya, nag-impok siya, nag-save siya, tama? Para po sa kanyang future, kaya ang sabi niya, now, take thine ease, eat, drink, and be merry. Yun ang sabi niya sa kanyang sarili. Tama po? I have done so well that I don't have to worry about working anymore. I can just retire early and sit back, take it easy, enjoy the rest of my life. Ano po? Anong nakita natin doon? From an earthly point of view, sa pananaw po, kapatid, ng tao,
sa pamantayan ng tao. Anong masasabi natin sa taong ito? Itong taong ito had done very well for himself. No doubt about that. Yet, pakinggan niyo po ito, yet, kagaya ng sabi ng Panginoong Jesus sa verse 15 ng sabi niya, that a man's life does not consist in how much money he has or what he possesses. Naintindihan niyo po ba? Na bagamat sa pamantayan ng tao, sa tingin ng tao, sa kaisipan ng tao, tama po, sa kagustuhan ng tao, masasabi niya, well, I had everything. I saved a lot for years, for future. Now, it's time for me to take ease, to retire. Enjoy your life. You don't need to work anymore. Drink, eat, and be merry. For tomorrow, you will die. Bago ka mamatay, enjoy your life. At tama lamang po yun. Yun ang standard ng tao. Tama po, inahanap po ang pilit. Ano po, itong kanitong success ng buhay. At maraming mga taong ganun. Maraming po. Ikaw na kabataan, bakit ka nagpapakahirap mag-aral? Bakit sinasabi mo, mag-aaral ako ng mabuti? Tatapusin ko yung aking grade 12, then mag-enroll ako sa koleyo, sa university, kukuha ko ng isang kurso. Pagkatapos kong makuha ang aking kurso, magtatrabaho ko, magsisimula ako ng negosyo, I will make money for me, for my future, for my family, magkakaasawa ko, magkakaanak ko, sa aking pamilya. Tama? Yun po ba ang buhay lamang? Kaya ang tanong po dito ay, what are you living for? So nakita natin dito yung pong the successfulness of his life. Pangalawang gusto ko po, kapatid, na makita dito ay yung pong the selfishness of his life. Ito po yung problema. Sa verse 20, tinawag ng Panginoon siya. Di ba siya'y matagumpay? Jesus called this successful and prosperous man ng a fool. Fool! Abay! Itong mga bilyonaryong ito na nabanggit ko. Hindi kaya ganon din ang sasabihin ng Panginoong Hesus sa kanila? Kayo ng mga mangmang, kayo ng mga haling. Mas malalim yung salitang haling. Ano po? Alright? Thou fool, sabi ng Panginoon sa Ingles. Sa palagay niyo po ba'y tinawag siya ng Panginoon na isang mangmang, isang haling, isang siraulo, walang bait sa sarili. Ano po? Ay kawawang tao, kahabag-habag, kumbaga. Tama? Sa mata ng tao, siya'y successful. Sa mata ng tao, siya'y prosperous. Tama? Alam mo, kapag meron kang pera, may impluensya ka, may kapangyarihan ka,
just by the fingertips, kapatid, of your hand. Makukuha mo yung gusto mo. O kaya kung hindi, ay meron kang pera para bilhin. Tama? Success. Kapatid, kapag pinuusapan natin ng tagumpay, di ba? Kaya nga, in-illustrate ng Panginoon itong rich farmer. And there's nothing wrong, kapatid, of being wealthy, being rich. Kahit maging billionaire ka, napakaganda kung ikaw ay milyonaryo dito. Bilyonaryo dito. Meron tayong offering bag po doon, kapatid. Alam niyo ba na pagdating po sa pananalapi, maraming binabanggit ang Panginoon patungkol dyan. He talks a lot about money. Totoo po nun. Sapagkat money is just a gift from God. Ano? Everything, kapatid, we possess are just, kapatid, gift or loan. Loan. Hiram, pahiram. Pinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin, kapatid. At, kapatid, He will call them, kapatid, back in sa Kanya, sa araw. Sa church, meron tayong offering bag, meron tayong offering plate, meron tayong tithes and offering. Apa? Pagdating po sa pera, But I will not talk about that. I will not talk about tithes and offering. I will do that maybe next Sunday, if you will allow me. Ano po? Pero, bakit tinawag ng Panginoon itong taong ito na isang halin? Dahil ba siya mayaman? Hindi po. Kailanman, hindi po kinukondem ng Panginoon ang yaman. Ang isang taong mayaman. Ano po? Never. The Bible condemns wealth and riches. God never said in His Word that it is sin to have money. Ano po? There's nothing wrong with having money. Gaano man kadami po yun. Kundi kung ano pong kinukondem ng Panginoon, alam nyo kung ano po? Yung love of money. Yung covetousness. Love of money. Love of money, sabi po sa 1 Thessalonians chapter 6 verse 10, is the root, pulot dulo, is the root of all evil. Maraming evil po, kapatid, na kapag wala siyang ginawa sa buhay niya ay kundi, I wanna have more. I wanna have more. Alam niyo ba yung ating mga politicians? Kaya sila, kapatid, ay kinakasuhan ng mga, kapatid, pandarangbong. Sila'y mga corrupt. Sila'y ganid. Greedy, yung greediness. Yung kasakiman sa kapangyarihan, sapagkat maraming pera dyan. Tama, anong pinakamaraming pera na departamento ngayon? Sa panahon ni Duterte, na inalat nila, Agriculture, Department of Agriculture. Sinong secretary ng Department of Agriculture sa panahon po ni President Duterte? Sino po yung secretary po ng Department of Agriculture sa panahon ni Marcos? Nag-iisip ako Sabi ko, marami kasing pera to Ano po? Kaya tama ang Panginoon, tama. Pinag-iingat, take heed, beware of corruption, of covetousness. Tama? God never condemns wealth and riches.
But what God condemns is the love of money, because the Bible said, the love of money is the root of all evil. It is not a sin to have money, but it is a sin when money has us. Kapag ang pera, kapatid, ay mas malaki kaysa sayo. Kapag ang ating, kapatid, attraction, kapag ang sentro ng buhay natin, kapag ang, kapatid, ang issue ng buhay natin ay walang iba kundi pera, 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 yaman, 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 pag-aari, pag-aari, pag-aari. More, more, more of this wealth. Ano po? So ito po yung kaso ng mayamang magsasaka. Ano po? Abay, naging mayaman po siya, hindi po sa maling gawain. Kaya hindi po siya tinawag ng Panginoon, kapatid, na isang haling dahil sa bagay na yun. Matinong tao. Matuwid na tao pagdating sa kung paano siya, kapatid, ay yumaman. Hindi kagaya ng marami. Tama. Hindi pa nga sila nasiyan eh. Hindi lang yung, hindi na kayang tanggapin ng kanilang salapi ng mga bangko dito. Pumunta pa po sa mga bangko ng Europa. At nagtago at gumamit po sila ng mga fictitious, kapatid, ng mga pangalang isang pangalang, kapatid, na charitable institution, ano po, mga foundations na tinatawag. Ano ba? Di ba? Sipin mo, anong gagawin nila sa lahat ng perang yan? Nakakahabag, kumbaga. Ano po? Tanong pa rin natin dito, why was he called a fool? Sa palagay niyo po, bakit siya tinawag ng Panginoon na haling? Dahil po, dalawang bagay. It was because of his, listen to this, selfishness. Did you hear that? Selfishness. Gusto ko pong ipaliwanag, kapatid, itong ibig kong sabihin. Na kung titignan natin itong mayamang ito na magsasaka, makikita po natin, kapatid, that ang kanyang mundo po no bigger than himself. Ang kanyang buong buhay, his whole life was centered on what he had and the desire to have more. Kung ating po, kapatid, babasahin itong parable na to, kita niyo po, ginamit ng Panginoong Jesus dito, kapatid, tingnan niyo po, yung 6 na personal pronouns at saka 5 possessive pronouns. Sa verse 17, we hear him thinking to himself, tama? What shall I do? I have no room. This will I do. 6 na beses, binanggit niya yung salitang I. Ano po? In all he thinks about and talks about, it is I. It is me. It is myself. It is mine.
Tingnan niyo po, nabanggit yung salitang my fruits ng 2 beses. 2 beses. My fruits, my goods, my barns, my soul. Selfishness ang dahilan kung bakit tinawag siya ng Panginoon. Thou fool! Hindi dahil sa say mayaman, hindi dahil sa say bilyonaryo, hindi dahil sa say milyonaryo, hindi dahil po sa say maraming pag-aaring na kanyang inimpok, hindi sa kanyang kasipagan, hindi dahil sa kanyang talino. Ano po? Kundi dahil sa minsan hindi po narinig sa mayamang ito ang magpasalamat sa Diyos. Ano po? We do not hear the rich man giving thanks to God. In fact, God is not mentioned in all He does or in any of His plans. Di ba? Narinig ba natin ang Panginoon Diyos sa kanyang plano? Sa kanyang iniisip? Nagpasalamat ba siya sa Panginoon Diyos? There is no talk of God. There is no thought of God. His God was gold. Ginto. Pera. Material. Financial. Ang itong ekonomiya ng mundo. Tama? So, why did Jesus call him a fool? First, because of his selfishness. Secondly, it was because he left God out of his life and just lived for material things of this world. Let me repeat. There's nothing wrong with having things. There is nothing wrong in having money. But as Jesus said, a man is a fool that lives just for this world and leaves God out of their life. Pero ang katotohanan, marami pong mga tao, marami kahit mga mananampalataya, that is how they live their life. God has no part in their life. They seldom, madalang na madalang po, i-acknowledge nila ang Panginoon Diyos. Madalang na pasalamatan ang Panginoon Diyos. They simply have no room in their life for God. There are many who feel like they don't need God. Yun ba ang pakiramdam po natin ngayong umaga? I don't need God. Bakit? Alam niyo po ba kung bakit ang Amerika po is going downhill? Alam niyo po kung bakit ang Europa, kung saan nanggaling po, kapatid, ang Bible, ang Ebanghelyo, ano po, is going downhill, spiritually speaking. Diyan na natutunan, maraming mga problema po, immorality, pambira, terrible ang immorality dyan. Yan po. Sa Amerika, yung Hollywood nilang yon, naku po, patay ka. Sila yung nagpo-produce po ng maraming mga, yung pong pornographic materials. Kasi maraming pera dyan. Yan po. Opo. Sapagkat mayaman nga naman sila. Bakit nga naman nila kailangan pang Diyos? They have everything. Tama?
Hindi, kapatid, sila nangangailangan. Meron silang magandang bahay, meron sasakyan sila, 2, 3, meron silang pang summer, meron silang pang winter, buksan mo ang kanilang ref, lahat ay nandun. Meron silang freezer, nag-save sila, kapatid, ng pagkain nila sa buong taon. Apa? So they don't need God. They don't need God. Kung magbigay po sila sa Panginoon, kaunti lang. Ano po? Magbigay sila, kapatid, ng kanilang mga tinatangkilik. Kaunti lang. Just a little. Kung magbigay sila ng oras, kaunti lang. Busy ako. No doubt, itong mayamang magsasakang ito, ganun po ang kanyang pakiramdam. Yet, may I remind you this morning that Jesus called him a fool. A person is foolish if all they live for is themselves, is for material things, all the while leaving God out of their life. I want to ask you this morning, what are you living for? What are you living for? Is the most important thing in your life your profession, your vocation, your occupation? Is it some form of recreation? What are you living for? Ano po ang ating pinagkakaabalaan talaga sa buhay? Ano po? None of these things are wrong. Gusto kong i-clarify po yun. Don't get me wrong. But a person is foolish if this is what they live for at the expense of leaving God out of their life. There is one more thing before I close that I want you to see in the case of these rich men. That explains why it is foolish to live only for self and things while leaving God out of our life. Ano po yun? Pangatlo, the shortness of his life. Sa verse 20, ano pong sabi dyan? But God said unto him, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Thou fool, this night, itong gabing ito, thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Tingnan niyo po, the rich man had all his plans for the future, but little did he realize that his future was very limited to not years or even weeks, but it was limited just 2 hours. Sipin niyo yun? Nagplano siya ng katakot-takot. Kontento siya na magpapahinga siya. It's time to retire. You eat, drink, and be merry. Siguro sa kanyang pagiging matagumpay, nakatayo siya, kabarad, sa kanyang berdana. Sa kanyang mansion na bahay na merong berdana.
merong terrace overlooking ang lahat ng kanyang yaman. Ano po? Looking out over his field that had brought him such success. At habang tinitignan po niya kapag hektarya pong kanyang inaning bunga, sabi niya sa kanyang sarili, I've done well for myself. I have earned enough to retire early and spend the rest of my life just taking it easy. Pero, kung ano po kapatid, ang na-realize po niya is that before the day was done, bago po lumipas yung araw na yun, merong pong bumisita sa kanya. Kumatok sa kanyang pintuan. Somebody is knocking his door. Alam niyo po ba kung sino po yung bisitang yon? Si kamatayan. Si kamatayan. Ano po? Death is knocking on his door. It is very possible that he had kept several appointments through the day, but there was one appointment for which he had not prepared. He had not prepared for his appointment with death and appointment to meet God that very hour. But ano yung tinuturo po sa atin dito? Una, ang buhay natin kapatid, inire-remind tayo, ang buhay natin ay napakaiksi. The brevity of life. The shortness of life. The uncertainty of life. The certainty of death. Tutong-tuto po yan. Ano po? Akala ng mayamang ito'y mabubuhay pa siya ng matagal. Yun ang kanya pong pinlano. Ano po? Wala siyang problema sa kanyang kalusugan. Wala siyang sakit na binanggit po dito. He had all the reason, kapatid, to think that he had years left. But in truth, he only had hours. Maraming mga tao pong ganyan. Lalo na po yung mga mayayaman. Lalo na po yung matitipuno ang kanilang pangangatawan. Ano po? Hindi nila iniisip, ano po, na sila ay darating po sa punto ng kamatayan ay kakatok sa kanilang pintuan ng buhay. Ang kamatayan para sa kanila ay it's a future far, far away. Alam nila, death is coming. Alam nila, ang kamatayan po'y darating, pero hindi nila iniisip, ano po, ng kamatayan po ay darating ngayon. They never thought that death could just be hours away. Opo. Anong sakunang inyong naalaala po kung itatanong ko sa inyo sa kasaysayan po ng ating mundo? Di ba yung pong nagpabago sa buong mundo? Ano po yon? Yung tinatawag nating 9/11.
Di ba? Isipin niyo po yung lahat po ng mga taong namatay dahil po doon. Dahil po sa hatred po ng mga Arabs, ng mga Muslims, sa mga Americans. Pinlano po ito nila ng matagal. Yung tong 9/11 na tinatawag natin. Gaano karaming pong mga victims? Gaano karami pong namatay? Well, the number of victims of that fateful day is, how many? 2,948 confirmed dead. Hindi pa po dito kasama yung pong nireport nilang nawawala. Ano po? Sipin nyo, yung namatay po sa World Trade Center, yung pong namatay na mga firefighters, mga police officers, yung pong mga namatay na nakasakay po sa kanilang mga aeroplano, ilang aeroplano po yun, yung isa'y pinabagsak po sa Pentagon. Ano po? I wonder if any of them walked into the World Trade Center or the Pentagon or boarded one of the planes thinking today is my last day on the earth. Walang nag-isip ng ganun po. In all probability, they did not. If we are honest this morning, we don't get up in the morning thinking that perhaps today is my last day. Yet, the truth is, we do not know if it is not our last on earth. Pero may sinasabi ang Bible sa James chapter 4 verse 14. Yung patungkol po sa ang buhay ay maiksi lamang. Inalintulad po sa isang vapor, sa isang bula. What is your life? Sabi po doon, life is just like a vapor that appeareth for a little time. Yun ang sabi. And then vanisheth away. Yun po ang buhay ng tao. The brevity of life. Understanding that, we must also consider, before I close, the priority of life. The priority of life. Not only the short or the brevity of life, but also the priority of life. Kaya tinatanong ko po, what are you living for? Pagkatapos pong ibigay ng Panginoon ito pong parable of a certain rich man, sabi ng Panginoon Jesus sa verse 21, ang sabi, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Anong sinasabi ng Panginoon Jesus? Ang sinasabi niya itong mayamang ito, nagpakayaman siya para sa kanyang sarili lamang. Pero sabi ng Panginoon, he was not rich toward God. You know, when it comes to God, when it comes to eternal things, ano po, itong mayamang ito, siya'y dukha. He was bankrupt. He was zero. He was nothing. He has nothing. Yan po. He had not been spiritually, kumbaga kapatid, prepared and productive. Everything had been, kapatid,
everything had been important in his life is money, wealth, possession. But God is not that important. He had planned for many things in life, but not prepared for eternity. I find it interesting the word that Jesus used when He said, this night, sa gabing ito, thy soul shall be required of thee. Very interesting po para sa akin. Itong gabing ito, ikaw na haling, ikaw na mangmang, hihingin ko sa iyo ang iyong kaluluwa. Nabanggit ko po kanina na itong buhay na ito at ang lahat po ng meron tayo, lahat ng yaman natin at lahat ng mga bagay na meron tayo. Nais kong sabihin, at dapat nating ma-realize, ito'y mula sa Panginoon. Ito'y kaloob ng Panginoon. Ito'y regalo ng Panginoon. Ito'y galing sa Panginoon dahil sa kagandang loob ng Panginoon po sa atin. Itong mayamang ito, yung kanyang success, yung kanyang prosperity, lahat ng yan, kung tutusin, ay regalong mula sa Panginoon Diyos. All that He had come from God. It was all, kumbaga kapatid, a loan from God. Now, it was time to call in the loan. He had nothing to pay it with. How about you this morning? Is your loan from God was called in today? Could you pay it? Kung ito po kapatid ay ihilingin sa atin. Sasabihin ng Panginoon, alright, ang lahat na meron ka, ang buhay mo at ang lahat meron ka, kukunin ko. Buhay mo, kukunin ko. Kaya mo bang bayaran? Meron ka bang ibabalik? Ang tanong ko po, have you ever come to God and been saved? Have you been saved? Ikaw ba'y naligtas na? Ikaw ba'y, kung mamatay ngayon, masasabi mo, I'm going to heaven. Jesus is my Savior. Jesus is my Redeemer. God is my God. I have a personal relationship with God. Pangalawa kong tanong, if you are saved, have you lived for God? Kaya ang tanong ko po, what are you living for? Have you lived for God? Has God been a part of your life? Has He been preeminent? Pag sinabing preeminent, una siya sa buhay mo. Mahalaga sa buhay mo. Prioridad sa buhay mo. Kung anong pinakamahalaga sa buhay mo, yung ikaw ay ligtas at yung ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Seek ye first. Ano po? There's coming a day when this life will end. And you know what? We will meet God. We will meet our Creator. And you know, the only
thing that will matter then is whether or not we are saved and that we have served God. Opo. You can be certain God will not asking about balances in our financial statement, examining our portfolios. The only thing that will be asked is whether or not we are saved, and if we have laid up treasures in heaven. Tapos na po ako sa kwentong ito. Isang kwento po between an ambitious young man and an old man. Meron silang napakagandang conversation po. At ang kanilang topic po, it's about future. The young man told how he was going to study in college and finish his career. Sabi ng old man sa kanya, wow, that is nice. Pero ang tanong niya, then what? Well, ang sabi ng batang ito, I will set up my own business. And then what? Sabi ng kabataang ito, I will make my fortune, said the young man. Then the old man asked again, then what? Well, I shall grow old, I shall retire, and live on the money I saved for many years. And then what? Sabi ng matandang ito, well, I suppose that someday I will die. Ang tanong po ng matandang ito, then what? Pagkatapos ng kamatayan, with one final question, ang tanong niya, kagaya pa rin ng kanyang tanong, and then what? Ano pagkatapos? What are you living for? Bakit ka nabubuhay? Anong dahilan? Anong layunin? Bakit ka nagpapakahirap? Bakit ka nagsusumikap na mata mo yun, makuha yun? Yan na po. Wala hong mali anuman sa bagay niyon. Ang mali ay yung ginagawa mong lahat ng ito sa buhay mo para sa iyo lamang. At iniwan mo kung sino yung Diyos na dapat ay yung unahin sa buhay mo. Siya na nagligtas sa iyo kung ikaw ay ligtas. At ang layunin niya kung bakit ka niligtas ay gusto kanyang gawing isang kasangkapan para maglingkod sa mga tao na nangangailangan na kagaya mo na ikaw ay nangangailangan din naman. Alam mo, di tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Ang totoo niyan, meron tayong kasabihan, no man is an island. Totoo niyan, nung ang Panginoon narito, ang sabi niya, deny yourself, take up your cross, and follow me. Alam niyo, hindi na mahalaga po sa atin bilang isang mananampalataya na mabuhay sa sarili natin. That is selfishness.
Yun ang dahilan kung bakit tinawag ng Panginoong Hesus itong rich farmer na to, isang haling, isang loko-loko, isang walang bait sa sarili, isang mangmang, tama po, isang kahabag-habag, kaawa-awa. O nga, masasabi mo na matagumpay ka sa pananaw ng tao, sa pamantayan ng tao. Pero anong mas mahalaga? Yung pong pamantayan ng Panginoon. Merong purpose ang Panginoon kung bakit tayo, kapatid, pinahiraman ng buhay at binubuhay, sinusustentuan, pinapakitaan tayo ng Panginoon Diyos, kapatid, ng kanyang kabutihan. Kaya tayo'y buhay pa magpahanggang ngayon. Dahil po sa kabutihan ng Panginoon Diyos, huwag nating iwan ng Panginoon, huwag nating talikuran ng Panginoon, huwag na hindi natin paglingkuran ng Panginoon. Dahil lang sa mga material na bagay na to, nang sabi ng Panginoon, man's life consisted not the abundance of the things that he possesseth. Mapasayo ng lahat ng yaman ng mundong ito. Anong halaga niyan? Kung wala ka namang anumang yamang pang-espiritual, yamang iniimpok sa kalangitan. Tama po, samantalang ang totoong investment po sa buhay ay walang iba kundi yung mga bagay na hindi kayang mabili ng pera. Alright? Ano yon? Yung kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon. The will of God. The ways of God. Alright? Yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Na unang mahalaga sa ating pong buhay, kaya tayo, kapatid, nabubuhay. Gusto kong magsikap sa buhay. Bakit hindi? Pero hindi para sa aking sarili lang. Kundi para sa iba. For others. For the glory of God. To honor God. To invest and prepare, kapatid, things that has something to do with heaven. Opo, bago ko magtapos, what are you living for? That is my question that I wanna leave it to you this morning. What are you living for? What if your soul was required of you today? Would you be ready? Have you been living for the Lord? Would you be rich toward God? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang parabola, talinhaga na ibinigay niyo sa amin patungkol sa isang mayamang magsasaka. Panginoon Diyos, sa tingin ng tao, isa siyang matagumpay. At yun ang ginagawa ng maraming mga tao. Akala't kung magkaroon ng maraming bagay na ito, magkaroon ng maraming pera, at magkaroon pa ng marami pang pera, ay sila'y magiging matagumpay, magiging masaya. Ngunit sa iyong paningin, ito pala yung isang taong kahabag-habag, kaawa-awa, sapagkat siya yung sa iyong paningin ay isang dukha, isang haling. O Panginoon, ayaw namin maging kagaya ng taong ito. Yun pala, yung mahalaga po sa inyo, Panginoon, ay magkaroon kami ng mahalagang relasyon sa iyo. Personal na relasyon sa iyo. Yung kami ay alam naming ligtas kami.
Yung kami, kung mamatay sa langit kami patutungo sapagkat there is more than to this life. Ang buhay hindi lamang dito. Panginoon, hindi lamang po patungkol sa mga material at pinansyal, kundi Panginoon Diyos ay merong eternity. At yun ang mahalagang aming Panginoon Diyos sa paghahandaan at bibigyan po namin ng pansin. Isentro ang aming mga buhay yun sa mga bagay na yun. Mag-impok ng kayamanan sa langit. Sa magitan po, Panginoon, ng aming paglilingkod. Sa magitan ng aming mga profesyon na pinagtiwala nyo sa amin na aming ipaglilingkod, hindi lamang para sa aming sarili. Panginoon Diyos, salamat sa lesson naming natutuhan. What are we living for? Panginoon Diyos, ang buhay na ito at ang aming ipinamumuhay ay iyong regalo. At nais naming isang araw, harap kami sa iyo, Panginoon Diyos. Ay pagsusulit po namin, Panginoon Diyos. At kayo'y aming matutuwa at magagalak. Nais namin, Panginoon Diyos, na maging mayaman, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi lalong higit sa mga pang-spiritual na bagay, sa mga bagay na pangkalangitan. Panginoon Diyos, please, tulungan niyo po kami. Kung merong isa o dalawa dito na hindi paligtas, Panginoon, sana po'y ipaintindi niyo po sa Kanya ng tanging kailangan niya'y maligtas. Gumawa ka po sa Kanya. Habang ating manguloy nakatungo ang ating mga matay nakapikit, alam ko wala na akong oras, sa isang maiksing panyaya, hindi po maaaring walang pagtatapos sa ating pong gawain ay walang iba kundi ang paglapit natin sa altar. Ito po yung pagtugon natin sa pagtawag ng Panginoon sa atin sa magitan po ng mga mensaheng ating narinig. Ano ang panawagan ng Panginoon sa iyo ngayong umaga? Patungkol sa iyong buhay. Ikaw ba'y ligtas na? Ikaw ba'y nakakatiyak na pupunta sa langit? Hindi tinatanong kung anong reliyong meron ka. Hindi tinatanong kung ikaw ay nakakakilala sa Diyos. Ang tinatanong, meron ka bang personal na pagkakilala sa Kanya? Si Jesus ba yung tagapagligtas? Kapag namatay ka ba, sa langit ka patutungo? Ikaw ba'y anak ng Diyos? Ang Diyos ba'y yung Diyos? Ang Diyos ba'y yung Ama? Ikaw ba'y membro ng pamilya ng Diyos? Hindi sa magitan po ng reliyon, hindi sa magitan ng ikaw ay kanib ng church na ito, na Harvest Baptist Church. Hindi po yun ang tinatanong sa iyo, at hindi yun ang mahalaga sa iyo na kailangan mo. Ang kailangan mo, kung hindi ka paligtas, huwag kang maiya na magsabi, Pastor, gusto kong maligtas. Gusto kong maligtas. Huwag kang maiyang magsabi. O lumapit sa dakong unahan. Kung ikaw ay naiya, pwede mo kaming lapitan. Pwede mong i-discuss sa amin. At pwede nating upuan. Ang mahalagay, matiyak mo na kung mamatay ka, sa langit ka patutungo. Ang isang napakahalagang salita sa Biblia ay walang iba kundi ang kaligtasan. Ligtas ka ba? Kung ikaw ay ligtas, naglilingkod ka ba sa Panginoon? Mahalaga ba sa iyo mga bagay na may kaugnayan sa Diyos kaysa sa mga bagay na material? Salamat sa mga material na to. Salamat sa mga yamang ito. Salamat sa lahat ng tinatangkilik ito. Salamat sa mga magandang regalo ng Panginoon sa atin. Ang iyong buhay, ang iyong profession, ang iyong vocation, ang iyong occupation, ang iyong skill, anumang iyong ginagawa sa buhay na ito'y kaloob ng Panginoon. Ito ba'y para sa iyo lamang? Ginagamit mo ba
sa paglilingkod, sa paggawa, at sa pagluwalhati sa Panginoong Diyos ng iyong buhay. Lumapit ka sa dako na awit tayo ng isang awit. At lumapit ka, isang awit, please. I'd rather have Jesus. I'd rather have Jesus rather sing. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His steadfast hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's red sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Mas nanansin ko si Jesus, higit saan magkatanyagan ang kasikatan, may hangganan. Si Jesus ay walang hanggan. Yaman ng mundo, ito may akin. Kung ang Diyos di kapiling, mas pipiliin ko si